Bago magsimula ang video na ito, sana mag-subscribe kayo at follow sa aking channel, Breeder Adventures TV, para sa mga latest news at issue na nangyayari sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Katakot-takot na tanong ang inabot ng mga abogado ng isang malaking kumpanya, kila Senator Raffy Tulfo at Senator Jinggoy Estrada. Ito ay patungkol pa rin sa follow-up hearing sa issue ng kumpanya sa problema sa mga kulang na certification na meron sila. Ito ay sa hearing ng Committee on Labor, Employment and Human Resources Development. Tila hindi na nakapagpaliwanag ng maayos ang mga abogado sa masinsin na pambubusisi ng mga senador. Halatang kinakabahan ang iba sa mga ito sa pagsagot. Napamura na lang si Senator Tulfo sa tila iba-ibang sagot ng mga kinatawan ng kumpanya. Anya, sobrang nakakapagtaka ang mga hinaing permit ng kumpanya dahil tila ito ay minadali at hindi pinag-isipan. Sinabi pa ng mga senador na hindi nila titigilan ang mga ganitong questionableng mga gawain. Gusto nila na mapanatili ang karapatan ng mga trabahador at kumpanya na maayos na napapatupad at hindi dumadaan sa shortcut. Halika at sabay-sabay nating panoorin ang hearing na ito. Ang ginagawa namin. Certified true copy lang? Opo, certified. Isn't that bullshit? I'm sorry. Strike it off the record. Come on, kaya pala ang daming corrupt sa inyo. These are some... No, dapat hindi certified. Dapat yung mismong title nasa harap ninyo. Kasi kung certified true copy, pwede nang yung nagsicertify na true copy at malinis yung dokumento, etc. Tulad nga ito, yung patay, binuhay nga nitong tao nito eh. O, pag certified true copy, anybody can make up stories. Pwedeng sabihin itong certified true copy na itong dokumento, sinacertify ko, ito'y malinis at dumaan pa sa langit ito. Reimburse the owners. Correct? Yes, sir. Ano dapat? I-reimburse nyo. Kung wala na sila mga kukontirahan, paano? Permission itong ginawa nyo. In the first place, even before the Senate hearing started, you knew for a fact that there was a land dispute. Okay? That is pending for the courts. In fact, your results is adverse to your company. And why did you still start selling these units to these buyers? Kawawa naman ito mga bumili ng units ninyo. And now you're telling them, pagkatapos pagka-adverse yung ruling sa amin, kukompensate nyo. Halimbawa ako bumili. Kung natalo kayo, i-compensate nyo ako. Eh wala na ako ibang tirahan. Saan ako pupunta? Saan ako titira? One of the rules that we're going to Your Honor is, of course, we will look into them we will offer them another place to eh kung di sila pumayag, that's the we're going to discuss it for ang problema ninyo, ang lalakas ng loob ninyo, nagbebenta kayo ng mga units na alam nyo na may kaso pa. Para nakakasiguro kayo na makakakuha kayo ng favorable ruling sa korte. Ang lakas ng loob ninyo. That's why I want the presence of Consungi here. Because you guys cannot answer. My God, this is already our third hearing. You're praying for a favorable decision from the court? Again, what if adverse yung ruling sa inyo? You want to answer, Mr. Austria? Yes, regarding your question on why we proceeded with the development, as I said in the previous hearing, it's because, to our knowledge, we have settled with the workers involved. The workers had the claim of a certain amount, and we settled them, we paid them, and so we did not see any risk at that point, because they were paid and there was an agreement. So that's the reason why we proceed. But Mr. Austria already told you in our previous hearing, even though na nakareglo nyo na po yung mga complainant, kahit pa happy sila doon sa settlement ninyo,
katangahan pa rin po yun. Why? Kasi po, pag nilabas pa rin Supreme Court ang desisyon nila, let's say not favorable to DMCI, to you, wala pa rin kayo magagawa. Orderan pa rin kayo ng Korte Suprema, kung ano yung previous decision na in-MR nyo, it will still stand. Diba? Ginagawa niyo yung pag-aareglo kung nasa RTC pa lamang. Am I right? Pero kung nasa Supreme Court na, hindi na po kayang habulin yon. Sabi ko nga sa inyo, kahit na na-areglo yung complainant, what if sinabi ng Supreme Court, ang desisyon namin ay yung loading yan lahat, ibibigay sa mga complainant. Wala kayong magagawa, right? Pwede sabihin ng mga complainant, yung binigay nyo sa aming areglo, wala kayong pakialam dyan, sundin natin ang nakalagay sa Supreme Court. Wala kayong protection. Ang tingin ko kasi namin, ang issue dito yung compensation for the workers. Yun yung talaga ang... No, I'm talking about decision from the Supreme Court. Inuunahan yung Supreme Court Inuunahan yung Korte. Kasi ang lakas ng loob nyo, tulad sinabi nga ni Senator Jinggoy. Ang lakas ng loob nyo. Why? Ba't ang lakas ng loob ninyo? Parang nahulaan nyo na po yung pag-iisip ng Korte na kahit na may desisyon na, kaya nyo pa rin i-reverse yan. Parang wala kayong respeto sa mga taga-Korte Suprema. Parang mababa ang tingin ninyo. Hindi naman po. So dapat, habang nililitis yung kaso, huwag mo na kayong aregluhan. You wait for a decision. May order yung Supreme Court po na i-areglo with the workers po. Pero yung areglo with the workers, hindi talaga eksakto kung anong nakalagay doon sa Korte Suprema. At dapat, ako kayo makipag-areglo, dapat dumaan kayo sa Korte Suprema. Yung ano po kasi, yung lumabas po yung Supreme Court decision, ang sabi niya, 1/3 will go to the workers. And then, of course, if you don't want them to ano nga po muna, but with the group of... Pero yung 1/3 na sinabi ng Supreme Court, hindi nyo naman sinunod yun Di ba? Hindi nyo sinunod. Yung mga workers ko kasi, so, hindi nyo sinunod yung nakalagay sa 1/3 Supreme Court, in-MR nyo yun Kasi ayaw mo hindi kayo pumapayag yung partial MR ho namin, hindi na ho namin tinatch yung 1/3. Hindi na ho namin tinatch yung kasi for MR, inano na ho namin yung parang tinanggap na ho namin yung decision na Supreme Court that the 1/3 going to the... Pero yung 1/3 na nakasabi sa decision ng Supreme Court na hindi sabi mo hindi mo NMR, binigay mo ba exactly as what stated doon sa decision ng Supreme Court na 1/3? Actually, Sagot ko, yes or no? Yes or no lang, sir? yes sir. Binigay mo kung gusto mo, makukulong ka sa Hindi sir, yung bago sa nung 1/3, yung po kasi sa hinihingi ng mga worker. So yung value ng 1/3, how much is the value of the 1/3 and then how much yung natanggap ng mga inareglo yung complainer? Kasi pag hindi tumugma sinasabi yung pakukulong kita hanggang Pasko, New Year, kasi ilalim. Lumapit po sila sa amin, they're asking for compensation, and then we valued the property at 12,000, parang Yung interpretation, meron pa silang guidance from the people from the court para masiguro na pwede evaluation kasi for all we know, pwede nyo silang lokohin, pwede nyo sabihin 10 piso lang yung halaga niyan, well in fact dapat 100 piso. nung nag-ano sila sir, after po nag-settle, kung pumunta ko sa presence ni labor arbiter. Mamaya yung labor arbiter, sino yung kausap mo? Yayariin ko tong labor arbiter na ito kasi isa pa. Nakapayos yung compromise agreement na pinipano ng mga working workers and also the... Sinasabi ko si Attorney Gasquem, bago kayo nakipag-areglo, sige, hindi nyo natin sinama sa MR. Kailangan nabigyan ng maayos na guidance ito mga worker. At least man lang nasunod yung tamang market value ng property na yan. At meron nagsasabi sa kanila isang professional real estate, not yung independent real estate people na will give a fair market value. And then sinabi sa kanila na ito yung amount ngayon, ito yung amount na pinrefer namin. Kasi I'm sure walang nagsabi sa kanila kung magkano yung fair market value, basta't kayo lang nag-invento, kayo lang nag-offer. I'm sure gano'n nangyari.
lumapit ko sila and then they offered the property to us before. Syempre, yung offer nila, meron ho silang price na binibigay kasi meron ho silang parang tumata yung kasama ho nila doon. Tapos, of course, nung sinabi ho nila sa amin na ito yung presyo na gusto nila, of course, nag-counter offer ho yung DMCI ho doon na ito yung kung pwede, ito yung... Nga sir, di ba kung ano nakalagay dun sa order ng Supreme Court, dapat sundin nyo to the letter? Exactly, hindi yung magtatawa mo kayo. Come on guys, wag naman yung ito. Kung ano yung nakalagay sa Supreme Court na order na entered, and kumuha kayo ng expert na real estate, magaling mag-value ng market value ng real estate, at yun ang kinukonsulta ninyo, independent, hindi yung magtatawa na. Of course, these people doesn't know. Nung kasi sila nun, sir, nung taong na lumapit po sila sa amin. Actually, ang sabi ko namin sa kanila, We will comply with the decision of the Supreme Court. We will give them the 1/3. We will portion the property and we'll give, ibibigay ho sa kanila yung 1/3 portion. Kaso hindi nga napunta yung exact amount. Yeah po. Okay, yun lang kailangan ko, hindi nabigyan. Okay, okay na muna ako for now. Balik tayo rito kay Attorney Dural. So, Attorney Dural, sabi mo kanina nung tanungin ka ni Senator Jinggoy na kung ikaw ay nasa sitwasyon ni Alfredo Hiltan, yung dating director, predecessor mo, hindi mo gagawin yon. Bakit hindi mo gagawin yon? Dahil, sir, wag nagpaikot-ikot, please lang. Dahil, Hindi naman talaga gawin. Kasi sir, kaya bakit hindi mo gagawin yon, yung ginawa ni yung predecessor mo? kasi kulang po ang natin dun, sir. Kulang yung document, sir. Although, sir, ganito, sir, can I explain, sir? Okay. Kasi sa development permit, sir, ang requirement po talaga is certified true copy ng title, sir. Kasi nervous lang kasi, sir. Certified true copy ng title, sir. Tapos, dito sa practice po namin ngayon, sir, ang ginagawa namin. Certified true copy lang? Opo, certified. Isn't that bullshit? I'm sorry. Strike it out the record. Come on, kaya pala ang daming corrupt sa inyo. Di, sir, No, dapat hindi certified. Dapat yung mismong title nasa harap ninyo. Kasi kung certified true copy, pwede nang yung nagsicertify na true copy na malinis yung dokumento, etc. Tulad nga ito, yung patay, binuhay nga nitong tao nito eh. O, pag certified true copy, anybody can make up stories. Pwedeng sabihin, itong certified true copy na itong dokumento, sinacertify ko, ito'y malinis at dumaan pa sa langit ito. kasi yun naman po ang sa IRR, sir, na certified true copy lang po, sir. So we just follow this, sir. Sa IRR, certified true copy lang? Yes, sir. Well, then I have to see that IRR. Whoever did that IRR, sinong nag-craft niya, nagbuo niyan, stupido. Yes, sir. So certified true copy lang po, sir. So kaya nga, kasi dun sa, sana man lang, certified true copy with the title itself. Yes, sir. Kasi anybody can lie. Ito nga, liar to eh. Oh, hindi nyo naisip yun. Katangahan nyo yun. Alam nyo naman yung certified true copy, pwedeng gawa-gawa ng istorya lang. Pwede magsinungaling doon. Ito na nga, nagsinungaling. Binuhay niyang patay. So, Sir, kasi yung sa certified true copy, sir, is parang copy din naman yun from the LRA, sir. Like, ganito. oh, pero may annotation doon. Kung certified true copy, so, certified true copy, maliban na lang kung binura. So, hindi binura, exact copy. Yes, sir. Oh, nakita pa rin na may annotation. Oh, Yes, sir. Sir, Ikaw pa naman. nag-explain po ako, sir. hindi kasi sabi mo, certified true copy lang will suffice, right? Yes, sir. So, kung certified true copy yun, granting hindi niya dinaya, naging honest pa rin siya, doon sa certified true copy, may kita pa rin na may annotation. Yes, sir. Oh, Sir, we're talking about sa development permit po, sir, ah. So, certified true copy lang po nakalagay sa IRR. Pero, in our practice, sir, dito sa yung time ko na, sir, kay certified true copy pa po yan, pinapacheck na po namin kung meron na po mga annotation. exactly. So, kaya, kasi... So, yung sinubmit na certified true copy dito sa kaso na pinag-usapan natin ngayon, meron bang annotation yes, sir. doon sa kopya? Oh, yun pa rin. Huwag mo na idagdag yan kasi irrelevant na yan. So, I'm talking about, pinaikutin mo ako sa Yes, sir. yung words natin. Sorry. No, I'm talking about annotation. So, kahit na certified true copy lang, sabi mo, pero yung kopya ay meron pa rin annotation. Yes, sir. Exactly. Kaya nga, tinanong kita kanina, and